patong na patong-patong na kaso ang kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Paano pa kaya ito nahaharap? At paano kaya ito nakakaharap sa publiko? Hindi ko sinabing guilty na, kaya lang senador ng Republika ng Pilipinas. Ang kaso ay graft in corruption. Di umano, pagsasamantala sa kapangyarihan at pera ng bayan. Meron pa hong bagong matindi na itong nakaraang linggo, lumabas po yung desisyon o ruling ng Supreme Court at ipinatutuloy ang kasong graft in corruption ni Jinggoy Estrada dyan sa Sandigang Bayan. Nagdesisyon po ang Korte Suprema ng ganito matapos magpetisyon si Estrada at pinababasura itong kasong ito. Pero hindi. Ang sabi ng Supreme Court, dapat ituloy. Ito yung dating kaso. Iba pa yung bago, ha? Sunod-sunod talaga Pakinggan niyo itong report na ito. Jinggoy Estrada, nakanselagin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigang Bayan. Kaugnayan ng PDAF o yung Priority Development Assistance Funds Camp. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit na napawalang sala na siya para sa plunder. Hindi nito kinatigan ang argumento ng kampo ng senador na dahil absuelto siya sa plunder ay dapat wala na rin siyang kakaharaping graft case. Katwiran ni Estrada, alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat ituring itong deemed absorb o kasama ng nasaklaw. Pero ayon sa Supreme Court, hindi nito sahop ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong. Maliban na lang nila kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naaangkop. Iyon. So malinaw. Yung sinasabi natin. Korte Suprema na ang nag-utos. Ituloy ang trial. Iba kasi yung anti-graft law. Anti-graft yung Corrupt in Practices Act. Iba yung batas na yon kaysa plunder law. Magkaiba po yan. Ang plunder law, ang sinasabi dyan, pag lumampas sa 50 million, ang posibleng kinasasangkutan sa graft in corruption, non-bailable offense, hindi ka makakalaya. Yun po kasi ang na-dismiss sa kanya. Ito yung PIDA yung controversial na pinag-usapan nung during Arroyo administration. PIDA, pork barrel. Yun po yun, yung panahon ng Napoles issue at iba pa. Okay, so ibig sabihin tuloy ang paglilitis, ang trial laban sa senador na ito. Iyan ang utos ng Korte Suprema. Walang magagawa dyan si Estrada, wala rin magagawa dyan sa Sandigang Bayan kung hindi tumuloy o ituloy ang kaso. Iba pa itong bagong kaso na ganyan pa rin, anti-graft, plunder, na inirekomenda ng International or Independent Commission for Infrastructure ni Chairman Justice Andy Reyes Jr. ng ICI. So, yun nga sasabi natin, patong-patong, walang katapusan. Ang biro nga ng iba, walang kadala-dala itong mamang ito. Hindi pa nalilinis ang pangalan doon sa PIDAP. Ngayon, inasangkot na naman. Dito sa flood control scam. Hindi biro. Hindi naman tayo nagmamagaling at hindi naman natin hinuhusgahan. Pero kung meron ng delikadesa, palagay ko alsabalutan muna sa Senado. Palagay ko pahinga muna. Yan kung may delikadesa. Ngayon kung wala, di magtiis tayo. Sa ayaw at sa gusto niyong makita ang mukha niya to sa Senado at madinig ang mga boses sa Senado, magtiis kayo, lalo na yung mga bumoto sa kanya. Yung mga sumuporta sa kanya, yung sumusuporta sa kanya tuwing eleksyon, magtiis kayo. Kung lagi pa rin yung makikita at maririnig kasi senador pa rin yan hanggang 2028. Pero sa bigat ng mga kaso, korupsyon, sa ibang bansa yung ganyan hindi na nakakabalik at saka talagang umaalis sa pwesto sa Pilipinas yata hindi uso yung ganyan. Wala yatang politikong kayang gawin na manindigan, linisin ang pangalan, pero lumabas muna sa kapangyarihan kahit anong posisyon. Walang ganon. Anyway, yung kanyang kaibigan ay ganon din. Parang pares yata ang kapalaran ng dalawang ito. Kaya lang si Senador Joel Villanueva hindi pa nakukulong. Si Estrada, nakulong na yan, di ba?
si Villanueva involved din doon sa PIDAP. Kaya nga mayroong dismissal for service na ang ombudsman sa kanya noong panahon ni Ombudsman Conchita Morales Carpio. Hindi lang pinatupad ng Duterte administration under Ombudsman Martires, kaya controversial. Ganyan din PIDAP, scam din At ngayon ganun din. Kasama si Villanueva sa inirekomenda sa kasong corruption ng ICC noong isang araw. Itong dalawang senador na ito ay parehong senador hanggang 2028. Parehong until na wala tayong nakikita ng delikadesa. Ayaw mag-leave, ayaw mag-resign. Lagi ang sinasabi, lalaban kami. Wow! Sino lalabanan nyo? Taong bayan. Peoples of the Philippines ang complainant. Taong bayan ang may-ari ng pera. So yung taong bayan bumoto sa inyo kung paano kayong naging senador. Yan ang lalabanan nyo. Ano ba? Hindi naman itong gobyernong ito ang kalaban ng mga korap Ang kalaban ng mga posibleng korap, government official, mamamayang Pilipino. Huwag niyong kalimutan nyo. Walang kinalaman ng gobyerno under President Marcos sa inyong problema. Kung kayo ang gumawa ng problema, kayo ang may pananagutan sa bayan, hindi sa Pangulo. Ang Pangulo at ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas dahil yan ang kailang kapangyarihan. Dahil kung hindi, uusugin, hahanapan, papatikusin ng taong bayan pag walang ginawa itong gobyernong ito. Kaya yung mga naglilin lang dito sa isyong ito, kahit na sino, mga kakampi ng gobyernong nakasuhan, anti-Marcos na walang sinabing matino, kung hindi puro paninisi, hindi nyo alam kasi sinasabi nyo. Ang nasa gobyerno nagpapatupad lang ng batas. Hindi sila ang talagang complainant dyan. Peoples of the Philippines ang complainant sa graft cases kasama ang plunder law na pinapairal. Yun po yun. Pero kung magagalit kayo sa kasalukuyang gobyerno dahil iniimbestigahan kayo, dahil kakasuhan kayo kapag may mga ebidensya, abay, panlilin lang yan. Kalokohan yan. Ang taong bayan ay may karapatan na ipaglaban, actually obligasyon, mandatory, ipaglaban ng lahat ng nasa gobyerno mula sa Office of the President, ang taong bayan at ang pera ng taong bayan. Sila ang nanakawan, sila ang kinurap, pinagsamantalahan ng mga abusadong politiko, kontraktor, district engineer at mga taga-gobyerno. Yun yun. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos at kahit sinong gobyerno, kung lumalaban sa korupsyon, yun ay kanilang obligasyon para sa mamamayan. Kaya yung nagsasabing kasalanan nito ng gobyerno, ang gobyerno nagigipit sa mga politiko, ang gobyerno nangaharas sa mga anti-Marcos, kabubuhan yan. Pasintabi na. Katangahan yan. Pasintabi na. Hindi nyo alam. Nililin lang ninyo at ginagamit nyo ang kahirapan at kahinaan ng inyong mga supporters. Pero ako dito sa aking channel, ikokorek ko madalas ang inyong kapalpakan. Dahil dito sa akin sinasabing ito at paninindigan ko, mamamayan ang biktima. Mamamayan ang pinaglalaban ng gobyerno at ng batas.